Eto nga pala yung mga kaganapan namin kahapon mga mi. At dahil Sunday nga kahapon mga mi ay nagsimba muna kami ng umaga at pagkatapos niyan ay umuwi ng tanghali upang mananghalian. At syempre pag Sunday kailangan mga natin mi, ay mamili oras ko talaga yan para mamili ng mga paninda dito sa aking maliit na tindahan. At ayan, pabiyahe na nga kami para maggrocery ng mga paninda mga mi. At syempre, hindi naman kalakihan ang aking dalang-dalang pera, kaya kailangan pagkakasyahin ko. Dahil inuna ko muna nga bumili ng tubo mga mi para makapagbakod na kami dun sa kubo namin, dun sa harapan. At yung natira ng pera na yon ay yun ay pambibili ko ng mga paninda. At kasama ko nga pala ang aking mga dalawang anak. At pagkatapos niyan ay nakarating na nga kami dito sa may San Manuel, sa may Legend mga mi. Dito nga pala ako namimili dahil mura lang kanilang mga paninda. At isang beses lang nga pala akong maggrocery sa isang linggo. At yun ay Sunday. Nung papasok na kami dito mga mi ay kanya-kanya na nga nagsialisan yung mga anak ko at naghanap na nga din ng mga laruan nila dahil magpapabili daw sila ng laruan o diba? Kailangan pati laruan may budget din sila. Yan na rin siguro talaga mga mi kapag nanay ka na. Kaligayahan ng anak ay kaligayahan mo na rin. Dahil konti lang nga ang papamalengkihin ko ngayon mga mi ay yung basket nga na yan ang aking pinili. Pagkatapos ko nga kumuha ng mga basket mga mi, diretso na nga ako dun sa loob. At bawat pagdampot ko nga ng mga item mga mi, tinitignan ko muna yung mga presyo. Dahil nga yung iba ay nagsisitaas na. Marami na nga rin ngayon ay nagsitaasan na rin ang mga presyo mga mi tulad ng mga dilata. Kaya naninibago ako sa mga presyo. At yung mga presyong nakalista sa listahan ko, yung iba ay nagsitaas na. Pag tindera ka nga naman talaga, kailangan mo din maging wais mga mi para tumubo ka din. Hindi yung dampot ka na lang ng dampot, di ba? At alamin din kung magkano yung mga presyong mga pinupulot mo para hindi ka din malugit. Alam mo kung ilan yung itutubo mo. At ayan, ang tiyaga nga ng anak kong babae, nakuhanan ako ng video. Yung kapatid niya ay wala na nga dito sa tabi ko. Hindi ko nga alam kung nasaan na. Baka nandun na nga sa laruan. At namimili na ng kukunin niya. At pagkatapos nga niyan mga may, pupunta na ako doon sa mga palaman. At titignan ko nga kung magkano yung presyo ng magnolia. Dahil dampot na nga din ako ng dampot kanina, hindi ko pala alam kung magkano yung presyo. Ano ba yan, Flora? Dahil nga rush hour na rin kami pumunta dito mga mi, medyo madilim-dilim na rin. Saglit lang nga naman kaming namili dito at pagtingin ko dun sa labas ay madilim na, nagulat ako. Hindi nga ako sanay mga mi na mag-drive ng madilim. Dahil nga napobya na nga ako nun, dahil nabangga na nga rin ako ng van. Dahil yung van nga mga mi ay paatras nga siya at hindi nga ako nakita kaya ayun, natrasan niya nga ako. At pagkatapos niyan, nakarating na nga kami dito sa bahay at ang kulit-kulit nga ng aso ko na ito. Eto nga pala si Mia, mga mi. 8 months pa lang to pero ang laki-laki na. At eto nga yung nagsisilbi kong bantay dito sa loob ng bahay namin. Yung binigay nga namin to mga mi ay 2 months pa lang ito. Pero sa awa ng Diyos at ayan malaki na. Bilis-bilis nga nitong lumaki mga mi at ang takaw-takaw na din. Minsan nga ang pagkain ng tatlo kong sama dito sa bahay, pagkain niya na rin. Gano'n sila kalakas na kumain ay ganun din tong aso ko na to. Kung makikita nyo naman ay ang laki-laki diba? Eto na rin yung nagiging libangan ko mga mi pag wala akong kasama dito sa bahay. Kung ang asawa ko ay papunta na dun sa trabaho at ang mga anak ko ay nandun na rin sa school. Habang nag-aayos nga ako ay nakikigulo na nga rin siya dahil gusto niya nga kumain ng repolyo. At ayan, tapos na nga rin akong mag-ayos mga mi dito sa maliit kong tindahan. At hanggang dito na lang po. Bye-bye!